Pero sa loob ng pader na to, huwag mong isipin na basta ka nalang makakatakas. Kung mananatili ka, may respeto kang makukuha. Pero kung tatanggi ka, tumigil siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Katrina. Siguradong mas mahirap ang buhay na naghihintay sa'yo sa labas. Muling bumigat ang puso ni Katrina. Sa huli, pinirmahan niya ang kasunduan. Nanginginig ang kamay at nababalot ng takot. Habang lumalagda siya, isang ngiti ang bahagyang lumitaw sa labi ni Ismael. Simula ngayon, ikaw na ang asawa ko. At sa puntong iyon, tuluyang nagbago ang kapalaran ni Katrina. Tahimik ang buong mansyon ng gabing yun. Sa labas, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Habang sa loob naman ay tila dumadagundong ang tibok ng puso ni Katrina. Hindi niya alam kung anong mangyayari ngayong opisyal na silang mag-asawa sa mata ng batas. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayakap sa unan, habang pinagmamasdan ang malaking silid na parabang palasyo. Ngunit ang isip niya lumilipad. Ano ang gagawin niya kapag pumasok na si Ismael? Hahawakan ba siya nito? Pipilitin? Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Naroon si Ismael, suot ang puting pajama at simpleng t-shirt. Hindi niya inaasahan na makikita itong ganon. Hindi nakasuot ng mamahaling Amerikana, kundi isang ordinaryong lalaki lamang. Handa ka na ba? Malamig ngunit may halong lambing ang tinig nito. Napasinghap si Katrina. Agad na kinabahan. Anong ibig niyo pong sabihin? Lumapit si Ismael, ngunit hindi siya nilapitan ng sobra. Umupo ito sa isang upuang kahoy sa tapat ng kama, saka tumitig sa kanya. Huwag kang matakot. Oo, asawa na kita pero hindi ibig sabihin na nagagalawin agad kita. Hindi ko ugaling kumuha ng wala sa oras. Nagulat si Katrina sa sinabi nito. Ang buong akala niya, iyon ang mangyayari, na para siyang alipin na gagamitin ng bilyonaryo. Ngunit kabaliktaran pala. Hindi kita pipilitin, Katrina. Dagdag pa ni Ismael. Hanggat wala kang tiwala sa akin, hindi ako lalapit. Napayuko si Katrina, hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Bakit? Bakit ganon? Hindi ba't binili niyo ako? Napangiti si Ismael, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Binili kita, oo. Pero hindi para gawing laruan. Binili kita dahil gusto kong maranasan ng isang tunay na pamilya. Isang tahanan na hindi nadudungisan ng kasinungalingan o interes. Natahimik si Katrina. Sa simpleng mga salitang iyon, may bahagyang kumulabit sa kanyang puso. Parang may kaunting awa at pag-unawa na unti-unting tumutubo. Pwede ka matulog ng payapa ngayong gabi. Patuloy ni Ismael. Ako magbabantay. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatanaw sa buwan. Doon, hindi mapigilan ni Katrina ang mapatitig sa kanya. Oo, may peklat nga sa mukha ang lalaki at malayo ito sa pamantayan ng kagwapuhan. Ngunit sa sandaling iyon, tila nakita niya ang isang Ismael, isang taong sugatan ngunit marunong rumispeto. Habang unti-unting pumikit si Katrina, ramdam niya ang kakaibang init na pumupuno sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y ibenta ng kanyang tiyahin, nakatulog siyang may konting kapanatagan. At sa kanyang pag-idlip, hindi niya alam na si Ismael ay nakatanaw sa kanya. Mahigpit na nakasapo ang mga kamao at bulong nito sa sarili. Sana dumating ang araw na matutunan mo rin akong mahalin. Makalipas ang ilang araw sa mansyon, nagsimulang masanay si Katrina sa bagong kapaligiran. Ngunit sa kabila ng karangyaan at katahimikan, may isang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan. Ang katauhan ni Don Ismael. Tahimik itong kumikilos. Halos hindi nagsasalita at laging abala sa mga papeles sa kanyang opisina. Ngunit sa bawat pagkakataong magtatama ang kanilang mga mata, may nakikita si Katrina. Isang lungkot na hindi kayang itago ng kahit gaano kalamig na panlabas na anyo.
Isang hapon, naabutan niya si Ismael sa veranda ng mansyon, nakatanaw sa malawak na hardin. Mahinang sumasayaw ang hangin, ngunit nakapansin si Katrina na tila ba mabigat ang iniisip nito. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. "Don Ismael?" Mahina niyang tawag. "Pwede ko po bang itanong kung bakit parang laging malungkot ang mga mata ninyo?" Sandaling nanahimik ang lalaki bago siya nilingon. "Hindi mo na kailangang malaman." Malamig na tugon nito. Ngunit hindi umatras si Katrina. "Gusto ko pong maintindihan. Baka mas maintindihan ko rin kung bakit ako nandito." Matagal siyang tinitigan ni Ismael bago napabuntong hininga. Umupo ito sa isang upuan sa kamarahang nagsalita. "Akala mo ba ganito na lang ako noon?" "Hindi, Katrina. Dati, isa rin akong masayahing tao. May babaeng mahal na mahal ko." Napatigil si Katrina. "Ano pong nangyari?" Tumalikod si Ismael. Itinago ang mga mata sa kanya. "Iniwan niya ako dahil sa mukha kong to." Dahan-dahang itinuro ni Ismael ang peklat na nakaguhit mula sa pisngi hanggang leeg. "Nangyari to sa isang sunog. Sinubukan kong iligtas ang pamilya ko. Nailigtas ko sila, pero akong napuruhan. Simula noon, naging pangit ako sa paningin ng mundo. At lalo na sa paningin ng babaeng mahal ko." Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Iniwan po niya kayo dahil lang sa peklat na yan?" Mapait na ngumiti si Ismael. "Oo. At mula noon, natutunan kong wag nang magpagkatiwalaan ng mga babae. Para sa kanila, ang itsura at pera ang sukatan ng pagmamahal. Kaya't pinili kong bumili ng asawa. Isang tulad mo. Simpleng babae na hindi ko kailangang pagdadahan." Natahimik si Katrina. Nakaramdam ng biglang kirot sa kanyang puso. Ang akala niya, simpleng kasakiman lang ang dahilan kung bakit siya binili. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nauunawaan. Isang pusong sugatan ang nagdala kay Ismael sa desisyong iyon. Lumapit siya ng kaunti. "Don Ismael, hindi po kayo pangit sa lahat ng tao. Oo, may peklat kayo. Pero nakita ko rin kung paano kayo rumispeto sa akin noong unang gabi. Hindi po yun magagawa ng pangit na tao." Napatingin si Ismael sa kanya. Tila nagulat sa kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang malamig na ekspresyon nito. "Hindi mo pa ako kilala, Katrina." Mahina niyang sagot. "Pero salamat. Sa unang pagkakataon, may nagsabi sa akin yan." At doon sa gitna ng katahimikan ng mansyon, isang maliit na binhi ng tiwala ang naitanim sa pagitan nila. Simula nang marinig ni Katrina ang kwento ni Ismael tungkol sa kanyang nakaraan, nagbago ang pananaw niya sa bilyonaryo. Hindi na lamang ito isang lalaking bumili sa kanya, kundi isang sugatang kaluluwa na matagal nang uhaw sa tunay na pagmamahal at pagtanggap. Isang umaga, habang naglalakad si Katrina sa hardin, bigla siyang natigilan nang makita si Ismael na nakaupo sa gilid ng fountain. Hawak ang isang makapal na aklat. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at maong, malayo sa imaheng matikas na bilyonaryo na nakasanayan niyang makita. "Mahilig po pala kayong magbasa," bungad ni Katrina. Hindi mapigilang ngumiti. Nagangat ng tingin sa Ismael na medyo nagulat. "Ito na lang ang libangan ko kapag ayaw ko makipagkita sa mga tao." "Anong binabasa ninyo?" tanong niya. Lumapit ng dahan-dahan. Ipinakita ni Ismael ang pabalat ng libro. "Mga tula. Nakakagaan ng pakiramdam kahit sandali." Hindi makapaniwala si Katrina. "Akala ko po hindi kayo mahilig sa ganito. Kasi lagi kayong seryoso." Bahagyang natawa si Ismael at sa unang pagkakataon, narinig ni Katrina ang isang tawa na hindi mapait, kundi totoo. "Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Katrina." Napangiti naman ang dalaga. "Siguro nga po." Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa hindi na nila namamalayan ng oras. Sa bawat saglit,
nakikita ni Katrina ang ibang Ismael. Hindi ang malamig at takot sa mundo, kundi ang lalaking may kakayahang magmahal at masaktan. Kinagabihan, nagulat si Katrina nang kumatok si Ismael sa kanyang silid. Katrina, mahinahon ang tono. Kung hindi ka abala, sasamahan mo ba ako sa hapunan? Hindi bilang asawa na binili ko, kundi bilang kaibigan. Napatitig si Katrina, hindi makapaniwala. Noon lang siya inimbitahan ni Ismael sa ganoong paraan. Sige po. Sa hapagkainan, hindi ganon kabigat ang katahimikan. Napuno ito ng maliliit na kwento, tawanan at mga sulyap na parehong hindi nila kayang ipaliwanag. Habang tinitingnan ni Katrina si Ismael, napansin niya kung paano kumikislap ang mga mata nito sa tuwing ngingiti. Oo, may mga peklat at bakas ng sugat. Ngunit sa ilalim noon ay isang lalaking marunong magmahal ng tapat. At si Ismael naman hindi maitago ang kakaibang init sa puso sa tuwing nakikita ang inosenteng ngiti ni Katrina. Matapos ang hapunan, sabay silang naglakad sa veranda. Tahimik, ngunit magaan ang hangin sa pagitan nila. Katrina, mahina ang tinig ni Ismael. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Parang may liwanag na muling bumabalik sa buhay ko. Napalunok si Katrina, hindi makatingin ng diretsyo. Don Ismael, baka hindi nyo lang napapansin, pero may mga taong handang tumanggap sa inyo, kahit ano pang itsura nyo. Bahagyang humakbang si Ismael palapit. Ngunit agad siyang umatras, tila natatakot sa sariling emosyon. Salamat, Katrina. Hindi ko alam kung anong ginawa mo pero unti-unti mong binabasag ang pader na itinuyo ko. At sa gabing iyon, parehong nagtanong ang kanilang mga puso. Baka nga ba may mas higit pang pinamumuo kaysa sa kasunduong ipinilit sa kanila ng pagkakataon. Kinabukasan, maagang bumangon si Katrina. Naisip niyang magpaalam kay Ismael na sasamahan muna niya ang isa sa mga kasambahay sa bayan para bumili ng ilang gamit. Ngunit nang makababa siya sa sala, laking gulat niya nang makita si Ismael na kausap ang isang magandang babae na pormal ang bihis. Matangkad ito, maayos ang buhok, at halatang sanay sa mga ingrandeng pagtitipon. Habang nakikipagkamay si Ismael dito, hindi maiwasang kumubog ang puso ni Katrina. Good morning, Katrina. Bati ni Ismael, bahagyang nakangiti. Siya si Danica, isang business associate. Bahagyang ngumiti si Katrina at tumango. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang kurot sa kanyang puso. Business associate lang ba talaga? Bakit ganun kalapit ang tindig nila sa isa't isa? Napakaganda ng mansion mo, Ismael. Ani ni Danica habang malambing na nakatingin kay Ismael. Siguradong hindi nakapagtataka kung bakit ayaw mong lumabas. Dito pa lang, para ka ng hari. Napansin ni Katrina ang munting tawa ni Ismael at lalo siyang kinabahan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumikip ang puso niya. Excuse me po, mahina niyang sabi at dali-daling tumalikod. Pagbalik niya sa silid, hindi niya mapigilang mapatingin sa salamin. Siya, isang simpleng dalaga. Hindi nakapantay sa isang babaeng tulad ni Danica. Biglang sumagi sa isip niya. Baka tama ang tiyahin niya noon. Baka hanggang katulong lang talaga ang halaga niya sa buhay ni Ismael. Samantala lang mapansin ni Ismael ang biglang pagkawala ni Katrina, agad siyang nagpaalam kay Danica. Pasensya na, Danica. May aasikasuhin lang ako. Sure. Nakangiti si Danica. Ngunit halata ang pagtataka sa biglang pag-alis ni Ismael. Agad umakyat si Ismael at kumatok sa silid ni Katrina. Katrina, ayos ka lang ba? Tawag niya. Hindi agad nagbukas si Katrina. Ngunit maya-maya sumilip ito. Pilit ang ngiti. Opo, nagpahinga lang po ako. Napakunot ang noo ni Ismael. Parang may problema ka. May nasabi ba si Danica na nakasakit sa'yo? Umiling ang dalaga. Wala naman po. Business associate niyo lang siya, diba? Tahimik si Ismael sa kalumapit ng kaunti.